Okay, mga kabihero, ito po yung mga ilang kaganapan na nahagip po ng ating camera dito po sa ginanap na National Rally for Peace na pinangunahan po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. So nagkahiwa-hiwalay na po yung 10 bus ng Gold Line na magkakasama pong nag-report sa lokal po ng Marikina. Nag-iisa po tayong napunta dito po sa kahabaan ng Top Avenue na malapit po sa Luneta, harap lang po ng Colegio de Santa Isabel. So yung iba po nating kasamahan ay inabot lang po ng traffic at doon na po nakaparada sa kahabaan po ng Espanya Boulevard. Yung iba po ay napunta sa may gawi po ng Philippine General Hospital at mayroon pa pong napunta sa gawi pa po ng Pedro Hill, mga kabihero. So ganun po kalawak yung mga nasakop na parking area po nitong mga bus na nagdala po ng mga participants sa ginanap po na rallying ito, mga kabihero. Pero sorry na lang po yung mga pasahero na napadpad po doon sa halos 3 kilometro yung distansya mula po doon sa binyo ng kanilang rally dito po sa Quirino Grandstand. So ang Quezon City po, ang Pasay City at City of Manila ay nagdeklara na po na wala pong pasok yung kanilang mga public school at yung ilan pong mga private school ay nagdeklara na rin po na wala hong pasok yung kanilang mga paaralan dahil nga po sa ginanap na rallying ito. At tulad po ng dapat asahan, nagsiki po ang daloy ng trapiko sa bawat sulok po nitong malapit po sa binyo na pinagdausan ng rally, mga kabihero. May mga bus pa po kasi na nanggaling po sa iba't ibang karatig lalawigan katulad po ng Pangasinan, Bulacan, Nueva Ecija at ilan pa pong mga probinsya katulad po ng Pampanga. So maliban pa po dito sa Luneta, mayroon din pong rallying ginanap po sa iba't ibang malalaking lungsod at lalawigan po sa buong Pilipinas bilang pakikisa po sa panawagang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito naman po yung bahagi ng kalsada na patungo po ng Malacanang at Ayala Bridge, mga kabihero, sa pagitan po ng Teachers College at Philippine Normal College. So punong-puno rin po. Kaliwat kanan ay marami rin pong mga nakaparadang service na ginamit po yung mga nag-participate po sa ginanap na rally na ito, mga kabihero. Kaya ubod po ng dami ng sasakyan ang nakaparada. Napakalawak po ng mga area na nasakop at inoccupy ng mga nakaparadang sasakyan, mga kabiyahero. Kaya marami po yung mga naperwisyo na wala naman pong kinalaman sa rally ay napasama na po sa mga natrap ng traffic. Kanina pong nagdadatingan pa lang ang mga sasakyang ito.
Gumising kami ng alas 2, nag-report kami ng alas 3, nakarating po kami rito ng alas 9 ng umaga, alas 4 nagsimula yung programa at pagdating po ng alas 6, halos 2 oras lang tapos na po yung kanilang programa at ito, kagulo na po yung mga tao sa paghahanap kung saan nakaparada po yung kanilang mga sinakyan at ginamit na service mga kabiyahero. Napakahabang preparasyon para sa 2 oras na programa. So ito na po yung pinakamasakit na parte. Hindi katulad po nung sila'y nanggaling sa kanila pong mga kapilya, tipon-tipon at sila lang po yung mga tao. Pero ngayon dahil uwian na po at nakaparada sa malalayong lugar po yung kanilang mga naging service, ay napakalaki pong problema, lalo na po doon sa mga dayo at nanggaling po sa iba't ibang lalawigan na hindi po kabisado yung mga ruta at yung mga area kung saan po nakaparada yung kanilang mga sasakyan. So halos may ang distansya po mula doon sa Binyo ay 3 kilometro, lalo na po yung mga nasa gawi po ng Espanya. Ang masakit nito ay medyo papadilim na po at napakahirap na po maghanap ng kanilang mga ginamit na service. Okay, yan po yung ilang mga kaganapan at ilang mukha po ng mga pangyayari dito po sa ginanap na rallying ito. Although hindi po tayo makalayo doon sa ating bus, hindi po tayo makakuha doon sa mismong Quirino Grandstand at hindi po natin pwedeng iwan yung bus dahil may sumasakay at mababa at baka po tayo masingitan, madali po na mapagnakawan yung loob ng bus dahil po sa dami ng tao sa ginanap na rallying ito mga kabiyahero. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat uli at sana yung pangarap ng mga nag-organisa ng peace rally na ito ay magtagumpay nga sila at tingkin sa itaas na magkaroon nga tayo ng kapayapaan at maunlad na buhay ang taong 2025 para po dito sa ating bansa. Salamat!